Paano ba kumita kay Lalamove despite na mababa na yung fare ngayong 2025? Is dapat po is consistent po tayong nabiyahe. Hindi po napapriority yung account nyo. Siyempre mas pinapriority nila yung account ng mga araw-araw na biyahe. Lahat na ng klase ng booking is papasok sa inyo. Mga rider na malalakas ang account na sila mas priority. Medyo matataas yung fare niya compare mo dun sa mga short ride. Yun yung pinakamagandang diskarte mga ka-B1 Moto. Good day mga ka-B1 Moto and welcome to my vlog. For today's video is pag-uusapan natin kung paano nga ba kumita kay Lalamove ngayong 2025. FYI lang mga ka-B1 Moto, lahat ng sasabihin ko is based lang po sa aking experience bilang Lalamove rider. I'm Lalamove rider since 2019 and sa ngayon po is naglalalamove pa rin po tayo pero part-time na lang. Disclaimer po tayo dyan mga ka-B1 Moto. Bali ang topic natin ngayong araw mga ka-B1 Moto is pag-uusapan nga natin kung paano ba kumita kay Lalamove despite na mababa na yung fare kay Lalamove. And ito is mas priority nitong video na to is para dun sa mga newbie, pero may halong newbie and experienced rider to. Pero sa experienced rider I don't think na kailangan pa nila tong video na to, pero kung gusto nyo lang marinig yung mga sasabihin ko, pwede naman kayo manood. Bali sa experience ko mga ka-B1 Moto, para kumita tayo kay Lalamove is dapat po is consistent po tayong nabiyahe. Kumbaga full time kayong nabiyahe kay Lalamove, kasi isa yun sa mga dahilan para magkakuha tayo ng maraming booking natin and tumaas yung ratings natin. Kasi pag nakita ni Lalamove ng consistent at lagi po tayong nabiyahe, ay magkakaroon po tayo ng magagandang booking. Bibigyan niya po tayo ng maraming booking dahil nga regular tayong nabiyahe, is mataas yung mga chances na makakuha tayo ng mga booking sa Lalamove po, kasi is agawan po yan pag bibihira ka po na biyahe. Hindi po napapriority yung account nyo. Siyempre mas pinapriority nila yung account ng mga araw-araw na biyahe dahil sila yung mga consistent na nabiyahe. Kaya mas maganda kung sakaling maglalalamove kayo, kung wala naman kayong ibang pinagkakaabalhan, pwede naman kayo bumiyahe araw-araw. Pero kung may trabaho kayo, basta tuwing day off nyo, bumiyahe kayo every week o once a week, pero dapat consistent pa rin. Kung every Saturday o Sunday kayo nabiyahe, di bumiyahe kayo ng ganong araw. Mahirap po kasi gaya sa akin, yung account ko dati is nagpahinga po ako. Taon ako nagpahinga, nung pagbalik ko hindi ako ganong makakuha ng booking. Actually until now hindi ako makakuha ng magagandang booking sa ngayon. Nag-iba na kasi yung kalakaran ni Lalamove. Ngayon kasi is may ratings na. Kung malakas yung mataas yung ratings mo, mas priority ka sa booking. Regarding dyan sa ratings na yan, meron po akong vlog nyan. Check nyo na lang po doon sa channel ko. Ngayon sumunod po, doon para sa mga newbie na naman po ulit is kumuha po tayo ng Lalamove bag and then ipa-register natin. Wag po kayo bibili ng Lalamove doon sa mga kung sino-sino lang dyan, kasi yung Lalamove bag po kasi na yon is nire-registered kay Lalamove yun, na makikita po sa system yon na may Lalamove bag na kayo. Once meron po kayo noon, marami na pong booking na napasok sa inyo. Halo-halo na po yung booking na napasok sa inyo. Lahat na po ng klase ng booking papasok sa inyo. Hindi katulad pag wala pa po kayong bag, ang papasok lang po sa inyo na mga delivery is yung mga parcel lang na maliliit. Hindi na kailangan ng bag. Kasi kung kukuha po kayo ng bag dun sa may mga nabibili nyo lang sa tao-tao lang online, wala rin silbi po yun. May bag lang ho kayo pero hindi po activated yung account nyo na may bag kayo sa system ni Lalamove, which is yun po yung pinaka-importante. Kasi pagka ganun po is lahat na ng klase ng booking is papasok sa inyo. Yung mga booking na kailangan ng bag, pag yung wala kayong bag, limited lang yung mga ibibigay sa inyo na booking, kasi mga maliliit na parcel lang yun dahil alam nga ni Lalamove na wala pa kayong bag, is yung mga maliliit lang o konti lang po yun. Pero meron namang mga bumabiyahe na wala pang bag, kumikita naman sila, pero syempre depende pa rin sa diskarte yun. Kung gaya niya, pag bago pa lang kayo, hindi pa ganun kataas yung ratings ninyo, konti lang yung papasok na booking sa inyo, hindi rin naman lahat po ng booking na papasok sa inyo is makukuha ninyo, yung mga pipiliin ninyo, dahil po merong din mga rider na malalakas ang account na sila mas priority. Nasa sa inyo po kung paano diskarte gagawin ninyo, pero I suggest na kumuha kayo ng bag. Pangatlo is kaya nyo po mag long ride po kayo dahil malalayuan siya, medyo matataas yung fare niya compare mo dun sa mga short ride. Pero kung nagpapataas kayo ng ratings, pwede naman kayo mag short ride muna. Pero kung talagang gusto nyo muna kumita, maganda yung
yung long ride. Kasi once na nakakuha kayo na long ride is medyo maganda-ganda yung fare nun. Kung compare nyo dun sa may short ride na makakuha kayo, pick up drop, kaso medyo matagal po ang kitaan dun. Hindi katulad po sa long ride. Kunyari makadali ka ng isang long ride na maganda-ganda ang fare, kita mo na yun. Tapos pabalik, puro long ride. So mas mabilis yung kitaan po kasi sa long ride dahil malaki po yung fare nya. And then ang idudugtong natin doon sa long ride natin is yung double booking. Yun yung pinakamagandang diskarte mga Kabiwan Moto. Once na nag long ride kayo, lagi nyo pong sasabayan. Pinakamaganda po yan dahil malaki po ang fare nya, isabayan nyo po siya ng on the way dun sa pick up mo at sa drop nyo. Para isang takbo nyo, obviously double booking, para dalawa agad sa isang takbuhan ninyo. Yun po yung ginagawa ng mga ibang experienced rider na pagka naglo-long ride sila. So, ako po mahilig po ako sa long ride dahil mas mabilis po yung kitaan sa long ride. Once na kunyari maka-double booking ka sa isang long ride, palagay na natin 200, so may 400 na po agad kayo roon na kikitain. And then pabalik po, kunyari ganun din po, pabalik po is 200 po uli, makaka 800 na po kayo. Madali pong sabihin pero medyo komplikado po at medyo mahirap din po kasi magkumuha ng double booking sa long ride. Medyo natatagalan po yung ibang rider na yan, kaabang, minsan po hindi nyo po makukuha. Pero once naman po nakapag long ride kayo, sulit naman po yun. At hindi po kayo lugi sa gasolina and hindi kayo lugi sa takbo. At kikita kayo ng mas mabilis. Ganun po yung ginagawang diskarte ng mga rider, veteranong rider na mas pinapriority yung long ride. Ako po kasi, ang diskarte ko po sa Lalamove, sa umaga po, gagawin ko po, maglo-long ride po ako pag bumiyahe po ako ng whole day. Tapos mga after lunch, pag nakabalik na ako doon sa lugar ko, is puro short ride na lang. Doon na lang sa amin ang kinukuha ko para hindi na ako lalayo. Pero kung sakaling maaga-aga pa naman at gusto ko pa, di pa ako pagod, gusto ko pang bumiyahe, naglo-long ride uli ako pabalik. Hanggang pag uwi sa malapit na sa amin, doon ako nagsi-short ride. Yun ang kagandahan sa short ride. Pwede kayo mag-triple booking. May mga diskarte po dyan kung paano mag-triple booking. 4 na booking. Kukuha lang kayo ng 2 regular and 2 pooling. Hindi po kasi pwede yung 3 regular. Kung sakaling gusto nyo ng detalye tungkol dyan, marami naman po kayo masasearch niya regarding dun sa pagkuha ng double booking, triple booking na yan. Marami naman po kayo mapapanood yan. Pwede nyo naman i-search na lang yan sa YouTube. Hindi ko po masasabing sa ngayon yung mga detalye niyan. Next po is, syempre lagi po tayong mamimili ng ating mga takbo. Kung talagang gusto nyong kumita. Ako po kasi, mapili po ako sa mga long ride na tinatakbo ko. Syempre, inaano ko rin po na hindi ako lugi sa fare. Meron po kasi sobrang layo tapos ang fare magkano lang. Kahit sabihin mong mag-double booking ka, lugi pa rin. Talo ka sa gas, talo ka sa pagod. Usually, ang mga kinukuha ko po na booking is yung priority tsaka yung may abono. Pero syempre, pagdating sa may abono, ibang usapan po yun. Kasi merong pong additional na surcharge yun eh. Hindi katulad sa regular, wala. Dati po kasi, meron po kasi tinatawag na base fare na 50 pesos or 49 pesos sa ngayon. Ang problema po kasi, tinanggal na po kasi ni Lalamove yun. Kaya sobrang baba po ng fare natin. Pero kung sakali pong hindi po tinanggal ni Lalamove yun at may base fare pa rin po tayo, maganda pa rin po sana ang rate ni Lalamove. Kaso problema, tinanggal na nga po niya yun. Kaya sa ngayon po, yung dating regular kasi is ayun po yung mga rate ng pabili. Yun po yung rate ng pabili dati. Sa ngayon po, yung regular is mababa na. Tsaka yung priority, yan po ang mga kinukuha ko pong mga booking. Priority, abono. Yan, kumukuha tayo ng regular. Pagka maganda, mayroon namang mga magagandang booking na regular. Pero hindi po ako kumukuha talaga ng pooling. Lugin-lugi po sa pooling. Ang mahirap dyan, pag hindi mo nasabayan, talo ka sa pooling. Although, hindi naman nagmamadali ang pooling, hindi ko po nakaugali ang kumuha ng pooling na yan. Dahil para sa akin, lugi ako dyan. Once po kasi na kinuha nyo ng kinuha ang pooling, hindi po tatanggalin ni Lalamove yan. Lugi ka na nga sa regular fare, tapos kukuha ka pa ng pooling, mas lugi pa, diba? Maliban na lang kung meron ka ng nakuhan 2 booking, tapos sasabayan mo ng gusto mo pa ng isa pang booking, pwede ka kumuha ng pooling. Kaya po yung mga diskarte nila dyan. Pero kung kukuha ka ng pooling, tapos wala kang makuha na kasabay, nako, yun ang magiging problema mo. And then, susunod is magpataas kayo ng ratings ninyo para maging priority po yung account ninyo. Para magpataas lang naman po ng ratings is kailangan po unang-una consistent kayo na biyahe. Kung balak nyo magpataas ng ratings, ang gawin nyo po is tumira muna kayo ng malapitan, puro malapitan lang, and then yun lang po yung mga kukunin yung booking. Tapos mga abono yan, mataas magpataas ng ratings yan, yung abono na yan, tsaka yung mga priority. Tapos mabilis nyo po i-drop, mabilis nyo po i-pick up, mabilis nyo po i-drop
wag nyo na po muna sabayan kung talagang gusto nyo magpataas ng ratings. And then wag po kayo magka-cancel. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. Wag po kayo magka-cancel, kasi yung pagka-cancel po, isa po yan sa mga dahilan kung bakit bumababa ang ratings, kung bakit nasususpindi ang mga rider, and kung bakit nababan ang mga rider. Yan ang pinaka-worst na violation na gagawin mo kay Lalamove, ang pagka-cancel. Kumbaga pagdating kay Lalamove, mortal sin yan. Cancel na yan. Kahit anong explanation nyo dyan kung bakit nyo kinancel, wala kayong laban dyan. Napakabilis bumaba ng ratings nyo. At kung sakaling suspended yung account ninyo, 3 beses lang po yun. Once sa pangatlong beses po na suspended kayo, hindi nyo na po talaga ma-recover yung account ninyo. Totally banned na kayo. Sa ngayon, hanggang dun na lang ang ating video. Doon ko natatapusin. Ayun lang naman po yung mga masasabi ko based sa aking experience kay Lalamove, kung paano tayo kumita as part-time or as full-time. So, same lang naman po ng diskarte ang ginagawa nila dyan. And kung may mga nakalimutan ako, at kung may mga nanonood na mga experienced rider, pwede nyo naman po i-comment kung ano yung mga diskarte ninyo para matulungan po natin yung mga newbie na nagbabalak o bumabiyahe na sa ngayon, para naman matulungan natin sila na kumita rin kahit pa paano, at mabigyan sila ng guide at matulungan natin sila sa araw-araw na biyahe nila. Kung nagustuhan nyo tong video na to mga ka-B1 Moto, please consider to like, share, comment, and subscribe. Pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo every time mag-upload ako ng video. And always remember mga ka-B1 Moto, pray before you ride, ride safe, God bless, B1 Moto out, bye-bye! We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top.